Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pinupuri ka namin. Papuri sa iyo, Papuri Panginoon. sa iyo, Panginoong Jesucristo. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito, "Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas. Mula sa lipi ni David na kanyang lingkod, ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang ating mga katabi. Good morning. At tayo po ngayon ay nasa huling araw na ng Misa de Gallio. Palakpakan muna natin ang Panginoon ng malakas. Ay, nakatapos din. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, congratulations. Pero hindi natin alam kung sino yung talagang congratulations. Kaya dapat makita muna natin nasaan po ang mga nakakompleto ng siyam na umaga. Tumayo po ang mga nakakompleto ng siyam na umaga. Tumayo po kayo. Palakpakan natin ang mga nakasyam na umaga. Yan ang talagang congratulations. Thank you, sisters. Thank you for being with us for these 9 mornings. Pero ganun pa man, kilalanin din natin at tignan natin sila, ang mga may absent nating kaklase. Tumayo nga yung mga incomplete at may absent. Tumayo po yung mga may absent. Tayo po kayo kasama ni Attorney Jake. Ayan. Ang mga may absent. Sa mga nakaupo, palakpakan natin ang mga may absent nating kaklase. Alam niyo po ang mahalaga, ito yung sabi ko kagabi, at least we tried our best. At yun naman ang mahalaga. Sinubukan natin. Kaya nagbunga lahat po ng sakripisyo ng pagtitiis ninyo. Alam mo ninyo, kahit na sabi ko kagabi, yung mga nakakompleto, mukhang sila ang unang tatanggap ng pagpapala ngayong simbang gabi. Dahil kagabi yung anticipated, nauna silang nakatapos sa atin. Pero huwag ho kayo mag-alala. Dakila ho yung sakripisyong ginawa ninyo. Kayong mga sumubok, nahirapan ho tayong gumising ng maaga, lalo na yung mga hindi naman talaga sanay gumising ng umaga. Kaya ito nga iniisip ko kagabi, matatapos na ang siyam na gabi, ang daming nakakompleto, ang daming nagawa nila. Pwede naman pala at kaya naman pala.
Bakit kapag ordinaryong linggo, alas 8 na ang misa, naaagahan pa kayo? Yung alas 4 nga, kaya ninyo eh. Yung alas 8 pa na umagang misa, hindi natin nagagawa. So sana, even after we finish this simbang gabi, this novena, we can continue. We can continue giving sacrifice for the Mass, for the Eucharist. Let us not stop from here in doing sacrifices. Huwag tayong matapos lang dito, na kumpleto mo na yung 9, that's it. Tapos na, wag. Sapagkat lagi nating tatandaan, walang paghihirap at sakripisyo ang nasayang para sa Panginoon. Kaya mo naman pala. Ito yung binigay na biyaya ng 9 na umagang ito. Binuhay ulit sa atin, pinalakas sa atin ang kakayahan nating mag-alay, magsakripisyo. Siguro nitong mga nagdaang buwan, medyo ayaw mo nang magsakripisyo. Ayaw mo nang mahirap, gusto mo laging madali, mabilisan. Ngayon, tinuruan ka ulit ng Diyos na hindi lahat nakukuha ng mabilisan. Hindi lahat nakukuha sa madaling paraan. We need to sacrifice. Sabi nga ng isang batang visionary, si Fatima Soriano, meron siyang isang beautiful song entitled, My Sacrifice or My Suffering is My Offering. Kaya, as we end these 9 days, you offer these 9 days as a sign of your love, as a sign of your gratitude to God. Ialay natin ang mga ginawa nating sakripisyo bilang pasasalamat sa kabutihan ng Diyos. At yun nga po yung sinabi ko kanina, ang mahalaga dito, yung word na perseverance. At least we try. At sa buhay, ganun dapat. Kaya nga yung mga may absent, dakila rin ho kayo. Kahanga-hanga rin kayo. Kasi minsan, yung bang pag naging absent ka sa pang-4, humihinto ka na. Ayoko na. Total, may absent na ako. At least you continue to try. At sa buhay, ganun din dapat. We never stop from trying and trying and trying. Because every morning, God is giving us another chance to make it better. To do better. At sabi nga ng ating unang pagbasa, sabi ng Panginoon kay David, huwag kang mag-alala, David, at huwag mong kalilimutan. Nagawa mo yan dahil sa akin. Everything is grace. Lahat dahil sa Diyos. Kaya natin natapos din ito. Kaya natin nalampasan yung tukso. Kaya natin napaglabanan yung tukso. Because of God's grace. It is the grace of God that made us complete these 9 mornings. Pero anong sabi ng Panginoon kay David? Huwag mo kalilimutan, kahit naging hari ka na, sasamahan pa rin kita. Gagabayan pa rin kita. I will always be with you. Naka 9 mornings tayo. Naniniwala ba kayo, lalo na yung mga naka 9 mornings, naniniwala ba kayo na merong pamasko sa inyo si Lord bilang gantimpala sa 9 mornings? Amen? At paalala lang, kapag nakuha nyo na yung gantimpala, nakuha nyo na yung blessings, huwag ko kayong titigil magsakripisyo pa rin. Huwag kayong titigil magdasal pa rin. Huwag kayong tatamaring magsimba ulit. Hindi porket naibigay na, nakompleto nyo na, wala na naman kayo. Hindi na naman tayo makita ng Panginoon. Sana, pagkatapos ng 9 na umagang ito, mas lalo nating napatunayan na tunay nga sa tulong at grasya ng Diyos magagawa ko. More than anything and anyone else, you need God. Kaya nga, katulad ni Maria at sa Ebanghelyo natin ngayon, katulad ni Zacarias, ang nag-aari sa puso natin ngayon ay pasasalamat at papuri. You know, Mary and Zacarias, they have their songs. Songs of gratitude and songs of praise. Ano ang tawag sa song ni Maria? Magnificat.
Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Pagkatapos niyang matanggap ang biyaya na siya'y magiging ina ng ating Panginoon, isa lamang ang nasabi ni Maria. Hindi niya sinabing, ang galing ko talaga. Iba rin talaga ako. No. To God be the glory. Hindi sa iyo ang papuri. Kaya nga, aside from thank you, Lord, we also say, praise the Lord. Bukod sa salamat sa Diyos, ay papuri sa Diyos. Alam niyo, meron akong isang tiya, I believe she is also an inspiration to me why I became a priest. She is a born-again Christian. She's not a Catholic. Paano siya naging inspirasyon sa pagpapari ko nung kami ay bata pa? No, every Sunday, bago ako mag-serve sa simbahan namin sa Fatima, sa Bacood, hinihintay ko muna siya magpatugtog. Kasi pa nagpa-play siya ng music, Christian songs, worship songs. Alam niyo po yung lumang karaoke pa na dalawa yung cassette tape, no? May side A, side B. Ang lakas-lakas talaga niya magpatugtog. And I would always wait for her to play the Christian songs. At kadalasan, ang bukang bibig niya, pag nagkukwentuhan kami, I praise the Lord ka. I praise the Lord. And now that is also our song. Isang araw, isang tulog na lang, mamayang gabi, Pasko na. Let us not forget to praise God. Sa mga pagkakataon na masyado mo nang pinuri ang sarili mo. Sa mga pagkakataon naging masyado na tayong mayabang at nakalimot na tayo, this is the best time to remember that great one humility of God. Jesus, though He was in the form of God, did not deem equality with God. Rather, He emptied Himself and took the form of a slave. Hinubad ng Diyos o ni Kristo ang kanyang pagka-Diyos at sinuot ang pagiging tao at alipin. Kaya nga, pinupuri natin siya, nagpapasalamat tayo sa Kanya, sa Kanyang katapatan at Kanyang kabutihan. At mga kapatid, ang paalala ho sa atin ngayong umaga, sana kung paano natin napupuri ang Diyos, huwag tayong matakot, huwag tayong madamot, na ibigay din ang tamang papuri sa ibang tao, sa kabutihan at katapatan ng ibang taong tumulong sa atin. Nagsakripisyo tayo? Oo. And also, we pray for all those who sacrifice a lot for us. Pahalagahan natin ang mga taong nagsakripisyong ito para sa atin. Bilang mga magulang, meron din kayong mga sakripisyo. At hindi namin matatawaran, matutumbasan, mahihigitan, ni mababayaran ang ginawa ninyong sakripisyo para sa amin. Gusto ko pong makita, nasan ho ang mga magulang ngayon na nagsisimbang ngayong umaga? Tumayo nga po ang mga magulang na nandito ngayon, mga nanay at tatay na nagsisimba ngayong umaga. Maraming salamat ho. At sa mga nakaupo at mga anak, palakpakan natin ang mga magulang na nandito ngayon. Thank you for all your sacrifices. Maupo ho tayo. Meron kami isang matandang labandera noon sa seminaryo. Matandaan na, kuba na nga eh. Nilapitan ko ng isang araw, sabi ko, Nay, nag-retire na yung mga kasabayan mo. Ikaw ay nandito pa. Kaya mo pa ba? Hindi ka pa ba magre-retire? Kaya mo pa ba? Sabi sa akin nung matandang labandera, alam mo, Father, kung ako lang, ayoko na. Pero para sa mga anak at apo ko, kaya ko pa. Kaya ko pa. Kaya lagi ko itong pinapaalala sa sarili ko, lalo na sa mga kabataan. Hindi porket kayo na ang nagbabayad sa bahay. Kayo na ang bumibili ng gamot nila. Kayo na ang namimili sa bahay. Magkakaroon na tayo ng lisensyang bastusin sila. Hindi magbabaliktad ang mundo. Ikaw pa rin ang anak at sila ang magulang mo. At hindi lang po magulang,
Alam mo ninyo, mga magulang, marami rin pong mga anak ang tahimik na naghihirap at nagsasakripisyo para sa pamilya. Huwag din nating kalimutan, pahalagahan, alalahanin yung sakripisyo ng mga anak sa bahay. Yung iba sa kanila, tahimik na nagtitiis. Meron akong isang parishioner sa dati kong parokya. Isang umaga, niyaya niya ako mag-almusal. Sabi niya, Father, breakfast tayo sa bahay. Okay, punta kami sa bahay nila. And then, habang nagpe-prepare siya ng breakfast, tinanong ko siya, sabi ko, Sister, ilan nga po ang anak mo? Alam niyo, tumingin siya sa akin at ang sabi niya, Excuse me, Father, miss pa po ako. Naku po, patay. Sabi ko, mukhang mapapalayas pa yata ako nito. Hindi pa nga kami kumakain, baka paalisin ako nito. Sabi ko, naku, sorry po, sister. So sabi niya, Father ha, CPA ako. May pagkamayabang din, no? Sabi niya, CPA ako. Sabi ko, ano pong CPA? Certified Parent Achay. Sabi ko, ano? Certified Parent Achay. Sabi ko, ano po yun? Father, 5 ho kaming magkakapatid. Ako ang panganay. Pinauna ko silang makag-aral. Nakatapos naman po sila. Nakakuha ng magandang trabaho. Nakapag-asawa sila at nag-abroad sila. Walang maiiwan kay mama. Isang araw, nagising ho ako 50 na pala ako, mag-isa. Walang makababa, walang masasayang sa ginagawa ninyong sakripisyo. As I always say, in God's own way and time, you will receive your reward. Kaya bago matapos ang umagang ito, bigyan din natin ng pagkilala ang mga nagsakripisyo kagaya ninyo. Pero ngayon, 2 lamang ang ating bibigyan, ang huli nating pamasko ngayong simbang gabi. Nasaan ang pinakabatang nakakompleto ng siyam na umaga? Pinakabata, wow! Talagang tinaas tuloy yung bata. Naku, hindi ko mapapalitan yan pag nahulog. Tinaas nyo pa, no? Ilang taon po ang bata? 1 year old. Palakpakan natin ang pinakabatang nakakompleto ng siyam na umaga nang walang kamalay-malay. No choice siya, dinala ng nanay niya. 9 mornings. Congratulations, Merry Christmas. Siyempre kung merong pinakabata, nasa ng pinaka-senior na nakakompleto ng 9 mornings. Bukod po doon sa yung narigaluhan na, wag na po yung hindi pa narigaluhan natin, ilang taon po kayo? 74. 74. May tatanda pa po ba sa tinaas yung kamay. Naitaas pa yung kamay ni nanay. Ilang taon po kayo, Nay? 88. 88. Ma'am, ilang taon po kayo? Ma'am, 88 yun, ma'am. Si ma'am naman Yung pinakamataas, matanda pa sa 88, meron pa po ba? Nandito pa ba siya? Nandito ba siya? Wala na. So si nanay ang pinakamatanda nating nakakompleto this year. 88 years old. Merry Christmas po, Nay. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, nakompleto na natin ang siyam na umaga. Natapos na ang pagsakripisyo ng siyam na umaga. Pero kasama ni Maria at sa biyaya ng Diyos, hindi tayo dapat matapos sa pagsasakripisyo. Dahil isang araw, sa paraan at panahon ng Diyos, lagi niyang tutuparin ang pangako ng gantimpala. Halina, liwanag ng pag-asa, halina. Amen.